Hello mga kabibig! Welcome back sa bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay yung YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. Ako, magkakasubukan na. Ako po, grabe. Grabe ang statement ni Ombudsman Boying Rimulya, mga kabibig. Hinahamon niya ang mga kongresista. Naku, ito mga kongresista ba, humihiling ng salin ni BP Sara sa Ombudsman. Sila din pala, may supina din pala ang mga kongresistang ito. Kasi hinihiling din ni Boying Rimulya sa Kongreso ang mga salin ng mga kongresistang sangkot sa flood control at hindi pa binibigay nila. Naku po, nakakahiya kayo, Congress. Atat na atat kayong kumuha ng salin ni BP Sara sa Ombudsman. Magkakasubukan tala kayo. Dito binulgar ni Boyeng Rimulya ang pagiging tanga, pagiging unfair nyo. And the same time, halata talagang pampolitika ang ginagawa nyo kay BP Sara. Bakit? Kayo din dyan. Yung ibang kongresista dyan. Tinatago ang salin nyo. Diba? Nakakahiya. Tinatago ang salin nyo kasi takot kayong masampahan ng plunder cases ng ombudsman. Ngayon, parang sumabong na si Rimulya eh. Nagalit na si Rimulya eh. Oo. Kung sa Bisaya pa, kahilas aning mga kongresistang ito nag-request ng salin kay BP Sara. Pero nung kami ay nag-request ng salin sa nila, ayon lang magbigay. 'Di ba? Alam mo, kabibig, this time nung parang nakita kong fair si Boyeng Rimulya. Parang nakikita ko kung ano yung gagawin mo kay BP Sara, mayroon din kaming gagawin sa mga kongresista kasi nakahang na to eh. Magsasampa na sila ng plunder cases sa mga kongresistang sangkot sa flood control projects. Yun na. Panoorin natin si Boyeng Rimulya ha. Free naman siya, ibibigay niya ang salin ni BP Sara yung hinahanap ng mga kongresista. Pero sabi niya, kayo din, magbigay din kayo ng inyong mga salin, lalo na yung mga kongresistang masasampahan ng plunder case dahil sa flood control projects anomalies. Bakit nyo ba tinatago na until now, wala pa ring ibinigay? Uy, nakakahiya naman. Nakakahiya naman kayo. Atat na atat kayong kunin ang salin ni BP Sara, pero yung ibang kongresistang kaalyado nyo, tinatago nyo ang salin. Takot ba kayo? Ay, eto kabibig ha, makinig tayo kay Ombudsman Boyeng Rimulya. Ito na. Ito ang katotohanan, kabibig. Let's watch this video. May sabi na nga ang House Kongreso at ito po tinanggap namin at bibigay namin ang salin ni VP Sara. Kami po ay may sabi na rin na binibigay sa House tungkol po sa salin ng isa sa mga empleyado ng Congress, ngunit ayaw po tanggapin ng Congress ang sabina na aming... Ayaw tanggapin ng Congress. Naku, Congress. Naku, nakakahiya naman yan. May ibinigay ang ombudsman ng subpoena para sa mga kongresista, para sa kanilang salin, pero ayaw tanggapin ng Congress. Pero kayo atat na atat kayong kumuha sa salin ni VP Sara. Nakakahiya. Ipinapadala, ayaw tanggapin ng security. At ito, public notice lang po. Susunod na gawin pa sa amin to ng Kongreso, I will cite the Secretary General in contempt. Cite mo na yan, Boyeng. At hindi ko papayag na baliwalain nila ang Office of the Ombudsman. At ang sabinang yon ay nauukol kay Safronio Gabunada, isa sa mga House employees. Ang ranggo niya yata ay Deputy Secretary General. At ito po ay tungkol sa mga plunder cases din na aming hinahanda sa mga congressman na kinauukulan. Halaka. Flood control related. Yan na. At tataka kayo, hanggang ngayon, wala pa rin ang mga salin ng Kongreso. At ito, fair warning na naman sa Secretary General na hindi po kami papayag. At sa linggong ito,
pag di namin nakuha yung mga salin na una namin hiningi, ay sususpindihin ko po siya Hala mula ka. sa posisyon. Magkasubukan na po ang ating legal system kung ito po ang kinakailangan. Nako. Narinig nyo? Narinig nyo ba ang sinabi ni Boying? Mga kongresista takot din palang magbigay ng salin nila. Tapos sila, atat na kukunin lahat ng salin ni BP Sara. The start na si BP Sara in public service hanggang naging vice presidente, atat na adat sina Ridon, sina Luistro na kunin ang salin. Pinasupina na nga ang ombudsman. Pero isang malaking sampal ang nahaharap ng ombudsman ng Kongreso ngayon. Sila din pala nakantanggap ng supina galing sa ombudsman, ayaw nilang tanggapin. Bakit? Kasi ang hinihiling ni Boyeng, mga salin ng mga kongresista para makompleto na ang mga dokumento para masasampahan na sila ng plunder case. Yun pala. So ginawa niyong pangtakip buta si BP Sara. Ginawa niyo ang impeachment ni BP Sara pantakip istorya sa mga ipapasampa na plunder case ni Boyeng sa mga kongresistang sangkot sa flood control. Ay, very good si Boyeng. Hindi natutulog si Boyeng kabibig. So itong impeachment case ni BP Sara, ginagawa nilang mini trial para pagtakpan ang mga kongresista na sasampahan ng plunder na matagal nang hinihingi na Boyeng ang salin pero hindi tinatanggap ang supina. Kaya si Boyeng nagalit na. Oh, sige, nagsupina kayo sa amin. Humingi kayo ng salin ni BP Sara, ibibigay namin. Pero bakit kayo? Bakit hindi nyo ibibigay ang mga salin ng mga kongresistang ito? Ala, sakpa na ang drama. Ito ang sabi ng netizen, oh. Sino si Sofonios Oponyong Gabonada? Ang salin ng isang public document, kaya kahit sino pwede makakita niyan. Kaya for publicity lang yan ng mga buhay sa House of Crow kasi matagal nang ibinigay ni VP Inday ang salin niya sa ombudsman. Last year pa ang humingi ito. And by the way, bakit hindi nyo tingnan din ang mga salin ng mga buhaya na sa Kongreso? Mag-iiba ng direksyon ng magkapatid na Rimulya pag malapit ang eleksyon. Pansinin nyo yan. Kailan kaya ang malupit na karma nito? Double time na tayo sa 2028 na. Yan, oh. Yan nakabibig. Sino ba yung Sofronio? Si Gabonada ang nagsisibing Deputy Secretary General ni dating House Speaker Martin Romualdez at dating PIO ng Davao del Norte ay tinatawag na false report, false information at false narrative ang akusasyon laban sa kanya. Giit niya, political driven ang mga paratang at tiniyak na haharapin niya ito sa tamang liga. Oh, ito pala si Sofronio. Diba mga kabibig? So, hintay-hintay tayo kabibig kasi magsisimula na ang drama. At grabe si grabe si Boyeng Rimulya, hindi siya matatakot. Oh, tingnan natin magkakaroon sa legal na paraan. Gusto niyo bang panoorin ulit? Ang sarap pakinggan ni Boyeng dito, no? Sige, panoorin ulit natin ang statement ni Boyeng Rimulya hinggil sa mga kongresistang nagtatago sa kanilang salin. Takot makasuhan ng plunder case. May sabi na nga ang House Kongreso at ito po'y tinanggap namin at bibigay namin ang salin ni VP Sara. Kami po ay may sabi na rin na binibigay sa House tungkol po sa salin ng isa sa mga empleyado ng Congress, ngunit ayaw po tanggapin ng Congress ang sabina na aming ipinapadala, ayaw tanggapin ng security. At ito, public notice lang po. Susunod na gawin pa sa amin to ng Kongreso, I will cite the Secretary General in contempt. At hindi ko papayag na baliwalain nila ang Office of the Ombudsman. At ang sampinang yon ay nauukol kay Sofronio Gabonada, isa sa mga House employees. Ang ranggo niya yata ay Deputy Secretary General. At ito po ay tungkol sa mga plunder cases din na aming hinahanda sa mga congressman na kinauukulan. Flood control related. At tataka kayo, hanggang ngayon, wala pa rin ang mga salin ng Kongreso. At ito, fair warning na naman sa Secretary General
na hindi po kami papayag at sa linggong ito, pag di namin nakuha yung mga salin na una namin hiningi, ay sususpindihin ko po siya mula sa posisyon. Magkasubukan na po ang ating legal system kung ito po ang kinakailangan. Narinig yung kabibig. So, very good ka dyan, Boying Remulla. Parang gusto ko yung estilo mo ngayon, ha. Very good yan, Boying, ha. Maintain mo lang yan, di ba? Maintain mo lang yan. Wow, excited. Nakakilabot ang ginawa ng House Committee na yun. Unang-una, wala silang jurisdiction na magkaroon ng hearing sa impeachment. Ang tanging magawa lang magdeklara ng sufficient inform and substance lang tapos ipapasa sa buong lower house para debatihan at pagbobotohan bago ipasa sa Senado para sa impeachment hearing. Okay lang yun, kaso may naniwala pa ba? Sige, pagtulungan yun na. Patasikin si VP Sara, kulang pang ombudsman, dapat may DOJ, NBI at AMLAC para kung ma-acquit si VP Sara, mas maraming mapahiya. Anong gagawin niya? Bend the law, stage 4 versus impeachment. Pero in fairness, ano na yung Remulla, ha? Sasampahan niya ng plunder case ang mga konsistang sangkot. The R committee and not the impeachment court. Impeachment court ay nasa Senate. Nagpapatawa masyadong mga mahuhusay na congressman. If they already declared the complaint sufficient in form and in substance, their only recourse now is to refer the case to the Senate and not to try to claim subpoena powers and have additional evidence. Parang may mali. Baka magka-problema na naman yan pag nasa Supreme Court na naman. Hay, sasayin ng pera at panahon. Ayusin ang process kung paano. Teka, di naman kayo impeachment court para mag-investigate, ha. Group effort ito para matanggal si VP Sara sa 2028. O, yun kabibig. Yun ang mga komento ng ating mga netizen. Ikaw kabibig, ano ang iyong komento hinggil dito sa bagong pasabog ni Boying Remulla? Si Boying, bibigyan niya ang salin. Si VP Sara naman, nagsabit mo ng salin. Walang tinatago si VP Sara. Pero ang mga kongresista, may tinatago. O ngayon, nasakpan ang mga kongresistang gitago ang ilang salin. Bakit takot ba ang mga kongresistang ito? Matagal na nag-request ang ombudsman ng mga salin nila, pero hindi binibigay. Anong meron? Si VP Sara, nandun na sa ombudsman lahat ng salin niya. Try to differentiate, mga kabibig. Si VP Sara, lahat ng salin, walang tinatago, nandun na, isunmit na sa ombudsman. Itong mga kongresista, itinatago. Hindi nilalabas ang salin ng mga kongresistang ito. O, nakita nyo na ang deference? Kitang-kita, kabibig. Tapos ang Justice Committee, atat na humihingi sa salin ni VP Sara kasi daw may tinatago mga ill-gotten wealth. Iba't kayo? Ang tagal nyo, or hindi nyo pa nilabas ang mga salin nyo? Halaka, double standard, impartiality, or drama-drama lang ang ginawa nyo para maghanap na talaga kayo ng butas para maging masama ang imahe ni VP Sara sa mga Pilipino. Ngayon, napag-alaman natin, hindi pa pala nilabas ang salin ng mga kongresista. Tinatago pala nila. Halaka. Yun lang kabibig. Grabe. Nakakatakot. Hindi nakakatakot ba? Napaka-unfair nila. Diba? Try to think about that, mga kabibig. Si Ridon, si Ruistro, atat sila sa salin ni VP Sara. Tapos si Zamora, pag tinanong ni Kay Davila, hindi makasagot. Diba? Anong nakita nyo sa salin ni VP Sara? Hindi, yung mga bank, si Trillanes daw, yung mga sinasabing Trillanes. Pero ngayon, nalaman natin, mga kongresistang takot magbigay ng salin. Nakakatawa, kabibig. So yun lang, kabibig, ang ating latest lebak-lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone! See you next time!